Mga kwento ni Fermo. Ako po si Adrian. Hindi totoong pangalan. May babahagi akong kwento sa inyo na personal na karanasan ko na masasabi kong sa larangan ng kababalaghan. Ito na ang pinaka nakakatakot kong karanasan. Pero may malaking twist po ito. Albularyo ako. Bata pa ako ay may mga alam na ako sa panggagamot. Ang tatay ko ay isang biyasang albularyo. Pero noong namatay siya dahil sa atake sa puso, ako nang humalili sa kanya. Sa liblib ng Colase ako nakatira. Ang edad ko noon ay nasa 19 na taong gulang pa lamang. Pumanaw ang tatay ko noong 15 anyos pa lamang ako. Lahat ng dumadalaw sa bahay para magpalaway o magpagamot sa anumang bati, maging ang mga karaniwang sakit, ako na ang umaasikaso. Bugtong na anak lamang ako gawa ng namatay din ang aking ina noong ipinanganak ako noon. Napagkaitan ako ng tadhana. Naniniwala ako na itong nangyayari sa buhay namin ay dahil din ito sa tatay ko. Dahil sa sobrang lalim ng karunungan niya. Biyasa ito at alam lahat ang mga talandro at seremonya. Hindi naman maipagkakaila na kapag isang lihitimot na albularyo, ang kalahati ng katawan nito ay nakabaon sa lupa. Hindi lang sa mismong tao. Malaki ang posibilidad na ang malapit sa buhay ay ganun din ang estado nun. Kumbaga, damay sila. Wala tayong magagawa dyan. Ito kasi ang landas na tinahak ng tatay ko. Buhat lang ito na pagtulong sa mga nangangailangan, na kahit labag na sa kautusan ay nagpapatuloy pa rin. Ang kasama ko na lamang noon ay ang tiyo kong si Herman. Hindi niya totoong pangalan. Kapatid na bunso ito ng tatay at kapitbahay ko lang. Iniwan ng asawa kaya mag-isa din yon. Parang katulad ko lang pero may magkakaiba kaming rason kung bakit kami nag-iisa. Marunong din itong si Tiyo. Magkakapantay lamang sila ng tatay sa karunungan. Kaso ay mas pinagtuunan nito ang mga karaniwang aral at hanggang doon lamang sa pagiging antingero. Maraming anting-anting ang aking tiyo. Para itong baliw kapag sinuot lahat ng yon. Pero hindi pa tungkol sa kanya ang paksa. Gaya ng sinabi ko sa personal na karanasan ko ito, ini-elaborate ko lamang po ang bawat detalye para kahit papani magiging buhay ang totoong pangyayari at lugar sa mga diwa ninyo. May mga ilang pagkakataon na din akong nakokompronta ng mga mangkukulam. Alam nyo, parang kami lang din sila eh. Manggagamot din naman kasi ang mangkukulam. Walang pinagkaibang isang albularyo dito. Parehang aral lamang ang sinasaklawan nila. Lihim na karunungan pa rin ang lahat. Kahit kaliwa pa yan o kanan. Karunungan pa din niya na may basbas nun. Bukod sa mga ganoon ay hindi din mawawala dyan ang aswang. Nako, kung aswang lang ang usapan, pwede mong sabihin na may kapitbahay kami mga aswang nun. Itong lugar ng Colase, isang katutak ang aswang dito nun. May ibang namuhay ng normal at nagpalungsod. May iba namang animoy mga ihalas na nakatira sa gubat. Hindi biro ang isang aswang, lalo na kapag agresibo. Pero kahit papano ay nagagawan ko naman ng paraan ito. Kung sa Bisaya pa, munas ginhawa. Kahit na may malalim na karunungan ako, kinikilabutan ako sa aswang. May iba sa mga ito na sobrang hirap kilatisin. Akala mo talaga tao lang. Wala kang mararamdaman na aswang siya. Kahit gaano kabihasang albularyo, mahihirapan sa ganitong uri o kalidad ng aswang. Maliban na lamang sa gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Doon pa lamang malalaman na aswang pala ang animal. Gigising kasi ang nakatagong pagkatao nito dahil sa sumpong at hindi nila kayang pigilan ito. May dalaga akong nakilala noon sa ilog.
Alam niyo naman siguro na ang liblib ng Kulase ay nagsasanga-sanga ang mga ilog dito. Medyo bahain pa nga yung ibang parte ng lugar. Itong babaeng nakikita ko, ang ganda ng hubog ng katawan niya. Hindi siya masasabing sobrang ganda. Sakto lang, may dating. Nung minsan itong napapiesta kami ng tiyo ko sa kabilang nayon. Medyo malayo pero malalakad lang naman yon. Pagka uwi namin sa hapon ay doon na namin nasipatan ng babae. Si tiyo wala lang sa kanya. Pero ako nun parang ginayuma eh. Gusto kong lapitan pero nakakahiya naman. Mag-isa lamang ito sa ilog. Nakikita ko din yung bahay. Ilang distansya lamang sa kinaroroonan niya. Sinita na ako ng tiyo noon. Umuwi na raw kami. Baka umano may nag-aantay sa akin. Nagtanong naman ako sa kanya sa kung kilala niya ba ang nakatira dyan. Bago ko pa lamang kasi nakita ito. Katunayan ng bahay ay bago din yon. Gawa lang sa kahoy pero malinis tingnan eh. Sabi naman ng tiyo Arman, hindi niya rin alam. Pero sa pagdududa niya umano, baguhan ito at malamang ay tagalungsod umano na may lupain sa lugar. Kutis pa lamang umano ng babae. Ganoon na ang pagkakakilala niya. Parang nagbabakasyon nga lang daw ito. Tumango lamang ako noon. Bale ganito ang postura ng lugar. Nasa itaas kami banda. Tanaw sa babaw ang ilog. Galing kami sa kabilang bahagi noon tapos namalayan kong may naliligo sa ilog pagkarating namin sa may kakahuyan. Ang puti. Naiisip kong ungas na siguro ang hindi magkakagusto dito. Papaalis na sana kami pero lumingon sa akin ang babae. Nakangiti pa na para bang gustong gusto na pinapanood siya. Kinikilig ako pero hinila na ako ng tiyo noon. Parang binabai ang tiyo eh. Parang takot sa babae. Siguro ito ang dahilan kung bakit iniwan. Nang makarating naman ako sa bahay, hindi na nawawala sa isipan ko yung babaeng yon. Parang gusto ko makilala. Natural lang naman siguro sa edad kong yun na katulad ng iba dito, di ba? Kung sa manok pa, broad stag, sobrang pusok. Hindi ako napapakali. Bihira lang kasi sa amin ang ganung babae. Kadalasan makikita mo sa uma na nagbibilad sa araw. Nung estudyante pa ako ay marami pero wala pa akong lakas ng loob noon. Pero may kaibigan akong sobrang babaero. Itong tirahan ko mga 5 dipa lang mula sa bahay ni tiyo. Mas malaki yung amin. May malawak na beranda. Walang harang yun at ito ang tanggapan para sa mga magpapagamot. Isang palapag lang pero nakaangat naman ang saig sa lupa. Ang paligid ay kakahuyan, ilog at malawak na sakahan. Malayo ang kapitbahay at si tiyo talaga ang pinakamalapit. Yung bahay niya ay kubo lang yun na may maraming nakasabit na mga bagay. Mga ginawa niyang medalyon at kung ano-ano pa. Magaling kasi itong umukit tapos ang mga yon, binabasbasan niya. May mga karga mga ito. May baong walang mata, bahay ng pagong, tignom na medalyon, sinukuan na medalyon na may mga selyo, Roma, Satur, San Benito, Siete Angeles, Berhing Maria, Santong Diyos na Hesus nung bata pa at marami pa. May kalis nga siya na may ukit ng selyo ni Jesus Urseth eh. Yun bang the cup of Jesus, the carpenter? Ipinaliwanag niya sa akin kung para saan yung basong yon. Pwedeng maging holy water ang tubig kapag nilagay dito. May basbas daw yon. Pero natatawa ako minsan. Kapag may pasyente kasi ako ay sumasideline siya ng pagbebenta. Inaalok niya talaga yung mga tao na bili ng mga gawa niya. Kahit ako pa daw yung tanungin basta may mga bisa daw yon. Ako naman sinasakyan ko lang. Kala mo yung mumura ng mga paninda eh, napakamahal po. Kung sa bagay, totoo din naman kasi yon. Basta mula sa napakabiyasa, totoo yan. Pero yung nakikita niyo lang po sa talipapa, nako baka may gabay pa ng demonyo yun eh. Subali ayun na nga. Gumabi na lamang noon at naroroon pa rin ako sa beranda. Nakatulala habang nilalaro ang mga daliri. Hanggang sa pinaringgan ako ng tiyo. Kung tinamaan daw ako ng babae.
Ligawan ko daw. Huwag daw magpakabaliw sa kakaisip dahil ako lamang doon mag-isa sa bahay. Baka umano iwan ako ng katinuan. May karga pa naman umano ang katawan ko at kapag nailigas ng pag-iisip ko talagang sasabog daw ang utak ko sa lalim ng karunungan. Tumawa ako at ang sabi ko, walang ibang may saltik noon kundi siya. Natingnan niya yung sariling bahay niya, nagmukha ng bangketa. Makalipas ang ilang araw ay naisipan ko noong gumala. Nagpaalam ako sa tiyo ko na bababa ako ng bayan. Pero ang totoo, sisipatin ko yung babae. Mabuti na lang at wala namang napadakong pasyente. Yung nakatalaga sa araw na yun na pinabalik ko hindi nagpakita. Gumaling na siguro yung bukol noon sa lalamunan. Nabuyagan kasi yun tapos may bati ng diwende. Kaya ayun, namaga yung lalamunan niya. Tapos yung bibig, ginalis. Nakabihis ako noon. May mga pangbida naman akong damit eh. Mga nabili ko lang na para sa akin maganda. Ewan ko lang sa paningin ng iba. Alam niyo naman siguro ang porma ng taga-bukid, di ba? Ganun ako. May buhok pang parang hindi madapuan ng langaw sa kintab. Tapos kinakagat-kagat ko noon yung labi ko para mamula-mula naman kahit ng konti. Nagtataba ako. Kaya parang amaranhig ako tingnan. Johnson Baby Cologne tapos Johnson Baby Oil lang set up ko sa katawan noon. May nguya-nguya pang bubblegum na mentol. Yun bang puti na pareha ba? Ganun ang paborito ko noon. Kung wala naman noon yung Texas o hindi naman kay Basuka. Para akong dadalaw ng ligaw pero dadaan lang naman talaga ako sa lugar. Pasado 3:00 ito ng hapon. Sinakto ko talaga sa oras na yun na tumutugma sa kung kailan ko nakita yung babae. Alam nyo kasi ang mga babae time management yan eh. Magmintis man pero bihira lang. Pagbungad ko pa lamang doon sa may kakahuyan kung saan makikita ng bahay ng babae. Binagalan ko yung paglalakad ko. Pasimple ako ng tambay na kunwari may iniisip. Diskarteng bulok. Pero yung mga mata ko, naroroon na sa pagtiktik kung nasaan ang babaeng ito. Hanggang sa ayon, nakita ko siya sa ilog. Patungo doon. May nakasabit pang tuwalya sa balikat. Nung tumingin ito banda sa kinaroroonan ko ay ngumiti ito. Ako naman ngumiti din tapos kinawayan ko pa. Dito na ako nagsimulang maglakad pababa. 2 daanan doon, patungo sa paliguan niya at patungo naman sa nayon ng kabila. Siyempre doon ako dumaan patungo sa ilog no. Naisip ko kasi noon na magkunwaring magugas ng paa. Ninanayanda ko pang paa ko noon pababa sa baysuri. Kuha ng dahon at pahid sa tsinelas ko. Ito namang mukha ko nakasimangot. Para isiping may kung ano akong natapakan. Pero sa mga sandaling yon, kinakabahan ako. Hindi ko lang alam kung bakit sobrang pusok ko noon. Nasa isip ko siguro baka pag-ibig na yun eh. Diba ganun naman yung mga binata. Madali lang mapaibig kahit sa isang titig lang. Hanggang sa napadako na talaga ako sa lumalagaslas na tubig. Sa unahan lang ng mga 10 dipa ata. Naroroon siya. Medyo malalim kasi doon ang tubig. Gawa ng hinarangan ng mga bato. Tapos ay hinakutan din yun ng mga buhangin para ipagpatayo ng bahay. Kalmado lang tapos iniskuno yung mukha ko. Hanggang sa narinig ko ang pagsangbit ng babae. 2 klase yun. Hoy, tsakas. Ako naman, tumayo. Nagpapalinga-linga pa ako na kunwari hindi ko alam na siya ang tumatawag. Hanggang sa muli na namang tumawag ito at doon kunwari nagulat ako noon. Ngumiti ako habang nasa dibdib ang isang kamay. Yung isa, kinakamot ko sa batok. Uy, bakit? Tanong ko. Ayon sa kanya, wala umano. Tinatawag niya lang daw ako. Tinanong niya kung may natapakan ako noon. At tinanong ang pangalan ko. Hindi kagad ako nakapagsalita noon. Nag-iisip pa ako kung sasagot ba ako o hindi. Umahon kasi ito sa tubig. Tapos nakita ko yung hubog ng kanyang katawan. Manipis ang suot nito, Sir Seth. Napabaling talaga ako noon ang tingin sa malayo.
Hanggang sa sinabi ko na yung pangalan ko. Kako, si Adrian ako. Tapos tinanong ko naman yung pangalan niya. Nagpakilala ito pero itago na lamang natin sa pangalang Delilah. Bagay na bagay ito sa babaeng pinangalan ko. Wala na akong ibang ginawa noon kung hindi ang tumawid na ng ilog. Tinawag ako nito sa pangalan ko at sinabing bakit hindi muna lumapit. Napamura ako sa isip noon. Nagpatuloy ako hanggang sa palalim na ng palalim ang tubig noon. Hindi ko alam na kinalkal pala yung dadaanan ko sana. Nabasa na yung salawal ko. Nahiya tuloy ako. Baka kasi magets nito yung diskarte ko eh. Sir Seth, lilinawin ko lang at baka may nagtataka. Gaya ng sinabi ko ay may kaibigan kasi akong sobrang pilyo. Yung tipong mahilig talaga sa mga babae. Madalas kaming nagkakakwentuhan. Hindi ko na lamang papanggitin yung pangalan niya dito. Basta lumalapit sa akin yung kapag nangingi ng payo. Lalo na nung estudyante pa lamang ako. Albularyo daw ako at syempre maraming alam sa buhay. Partikular sa mga relasyon. Pero ang totoo wala naman talaga eh. At ang totoo din kahit nakapagpapayo ako, ako pang natututo sa kanya. Kaya alam ko ang mga galawan ng mga babae noon. Ang hindi ko alam na itong babaeng sinusuyo ko. Kakaiba pala. Dahil nga sa malalim ang tubig ay bumalik na lamang ako. Sayang din ang suot ko tapos mababasa lang. Sobrang ungas ko naman kapag bumalik ako doon sa lihisang daan, di ba? May parte kasi mababaw eh. Pero doon naman malapit sa babae. Ito na yung pinagtumpok na bato na pwedeng tungtungan. Kaya yon, doon ako patungo sa kanya. Nahiya ako kasi nga may napadaan pang tao sa kabilang banda. Dalawa yon at makakakilala ko pa. May tagi-isang dala na kalabaw ang mga ito. Mabuti na lang at hanggang titig lamang at hindi ako kinantsawan. Kilala kasi ako sa amin na sobrang lakas talaga mang Alaska. Nung matapat na ako doon sa nakahilarang mga bato, tinawag niya ulit ang pangalan ko. Saan umano ako nakatira? Huwag umano ako maasiwa dahil ayos lamang sa kanya. Sabi ko naman na nagmamadali ako, na may kailangan lang mabilis sa bayan bago sumapit ang gabi. Pero nadulas ako, Sir Seth, at tuluyan na talagang nabasa nun. Malumot pala ang mga batong yon. Lumapit naman itong si Delilah. Nagtanong kung ayos lamang ba ako. Inalalayan pa ako nito sa mababaw na tubig. Hindi ako makalingon sa kanya. Kinikilabutan ako sa katawan niya. Hanggang sa mapadako kami doon sa daanan patungo sa kanila. Inabot niya pa sa akin ng tuwalya. Naiisip ko na baka sinadya talaga ng tadhana ang pagkukunwari kong yon. Kumbaga, meron akong gabay. Kaya nagkalapit talaga kami ng babae. Mahilig ako sa pamahiin kaya nabibigyan ko kaagad ng kahulugan ng mga nangyayari. Sinabi kong uuwi na lamang ako. Nabukas na lamang ako pupunta ng bayan pero ayon naman kay Delilah. Bakit hindi daw muna sumaglit sa bahay niya? Siya lang naman mag-isa doon. Wala ang kanyang mga magulang dahil sa susunod na araw pa daw ito bibisita. Kabibili lamang daw nila sa lupain at kaagad tinirikan ng bahay. Plano daw kasi umano ng pamilya nila ang mag-alaga ng mga hayupan. Taga-bayan nga si Delilah at tama si Tio. Bukod pa dyan, tingin ko ay may kaya ito sa buhay. May suot kasi itong alahas. Tumanggi ako, kako wag na lang. Nakakahiya kasi. Babae siya tapos lalaki ako. Prinangka ko ito kahit sa loob-loob ko. Gusto ko naman talaga yon. Hinila niya ang kamay ko. Sabi nito ay walang problema. Ayos lang daw. Nasa isip lamang daw ang mali siya. Huwag daw magpapadala dito. Naanod ako sa paghila niya sa akin. Hanggang sa nakarating ako sa bahay nun. Bungalo ang bahay na ito na gawa lang sa kahoy. Gaya ng sinabi ko, malinis ang paligid. Nasa ibabaw lang ng konti ito sa ilog pero may espasyo doon. May beranda ang bahay at ang ilang bahagi dito hindi pa tapos gawin. Nakaangat naman ang bahagya ito sa may lupa. Nagkausap kami.
Ako naman kahit nilalamig na kasi nga unti-unti nang bumabalot sa lugar ang hamog wala akong pake. Doon naging malinaw sa akin ang itsura niya. Maamo ang mukha tapos kapag gumiti, nawawala yung mga mata. Hindi ko na tinanong kung anong edad niya. Halata namang magkaidaran lamang kami talaga nun. Hanggang sa dumilim na at dito ay narinig ko na ang pagtawag ng tiyo ko sa ibabaw banda. May bisita daw ako sa bahay. Loko-loko daw ako. Nagpaalam pa na pupunta ng bayan pero ang totoo, may bibisitahin pala. Nahiya ako nun, kaya naman nagpaalam na akong umalis. Nasabi pa nga ni Delilah na parang importante daw akong tao kasi nga sinadya daw talaga at parang nagmamadali pang tiyo ko dahil sa bisita. Hindi ko naman sinabi na albularyo ako. Nahihiya ako nun. Basta umalis ako noon at kaagad din namang nakarating sa bahay. May bisita nga ako, Sir Seth. 2 babae. Ang isa, dalaga. Habang ang isa naman tingin ko, nanay niya. At totoo nga ito, mag-ina yon. Nagtanong ako sa kung anong sadya. Magpapagamot ba ang isa sa kanila? Pero ang sabi noong nanay, wala umanong magpapagamot. Manghihingi lamang daw ng tulong gawa ng may buntis sila doon sa bahay nila. At inaaswang daw yun gabi-gabi. Anak niya ito at kapatid yun ng kasama niya. Tinanong ko ito kung saan banda pero sumabat nito ay si Tiyo, na tagabayan ng mga ito na malapit sa pantalan ng bahay. Sa madaling salita, medyo may kalayuan sa amin. Kaya sinabihan kong may marami namang mga biyasang albularyo sa lugar. Bakit pa napadako sa amin ni malayo ito? Ayon naman sa nanay niya, pinagpasapasahan daw sila. May albularyo na daw silang nilapitan kaso hindi naman daw natataboy yung aswang na yon. Malakas daw ito, tapos mahirap kilatisin. Hindi nga nila alam umano kung alin sa mga napapadaan doon gabi-gabi ang aswang Bakit naman po sa akin? Bakit po dito? Sino po ba yung nakapagpayo na dito na lang sa akin? Tanong ko noon. Nga pala, pangalanan natin itong mag-ina na Rosalinda yung anak at si Manang Donita yung nanay. Ayon kay Manang Donita, yun umanong taga-merkado na manghihilot. Sinabi nito na sa akin umano dahil maraming beses na akong nakaharap ng aswang noon. Mabilis na pumasok sa isip ko na ito yung albularyo na barbero. Suki ako nito nung nag-aaral pa ako. Sa merkado kasi banda ang bahay nito. Bali hanggang high school lang po yung natapos ko, Sir Seth. Hindi na ako nagpatuloy sa kolehiyo. Mahirap na yung buhay Bigyan niyo lang po ako ng tamang detalye sa lugar niyo. Pupuntahan ko kay bukas. Kailangan din kasi maganda para sa aswang. Matapos kong makapagsalita ay sinabi ni Manang Donita ang lugar. Ultimo ngang eskinita at mga palatandaan kung saan sila naroroon. Umalis sila pagkatapos. Pero bago mangyari ito, naniguro si Manang Rosalinda. Kailangan daw talaga nila ng tulong ko. Nahihirapan na kasi ang anak niya. Baka makunan at mamatay. Wala pa naman daw ang asawa nito kasi nga nasa abroad yon. Sabi ko, gagawin ko yung makakaya ko. Kinabukasan, umalis kagad ako. Sasama pa nga itong si Tiyo kaso sinabihan kong ako na lang. Kaya ko naman kasi ang aswang. Pero gaya ng sinabi ko, munas ginhawa. May sapat na karga na ako ng dasal nun. Pagkaalis din kasi nung mag-ina, kagad na akong naganda. Ultimong ang damit ko ay inenda ko na rin yon. Panyo na may mga kataga. Yun lang, banda na lamang ito. Ang importante ang sarili. Alam niyo kung saan ako natuto nun? Hindi naman pwede sa tiyo ko kasi nga napaka-depende niya sa tangan Sa tatay ko natutunan ng lahat. Yung gamit kasi ni tatay noong buhay pa ito, mga orasyon lang. Pero mabibisa ito gawa ng may sapat na basbas ang tatay. At ang tanging tangan niya lang ay ang sariling katawan nun. Walang ibang pinakamalakas na mutya, kundi ang ating sarili umano. Imbis na ipakain ang dasal sa mga gamit, doon na lamang umano sa katawan natin. Pwedeng-pwede daw yon.
Ang mga bagay ay mga bagay lamang umano. Pero ang katawan ay pwedeng gumawa ng kung ano mga bagay. Mas malakas kapag ito ang kinargahan ng pakaing dasal nun. Minsan pa nga yung mga bagay na ito sinasamba at ginagawang ikalawang Panginoon Ginagawang tulay para gamiting sandata. Bakit yung katawan ba natin hindi pwede? Ito na nga yung pinakamalakas Yung sinasabing malakas daw ang mga mutya ng bulalakaw, na mutya ng kidlat, pangil ng bangkilan, ngipin ng kalabaw, mga iba't ibang medalyon. May karga yan kapag lihiti mo pero lilinawin ko lang. Pinakamalakas pa rin ang sarili natin at ang salita ng Panginoon. Hindi naman nakakapag-isip ang mga mutya Yung medalyon hindi din. Hindi nga naglalakad Malinaw ko lamang Sir Seth na wala akong sinisiraan dito. Na nililinaw ko lang talaga ang kaalaman sa kanan. Balik tayo sa kwento. Tanghali na ako nakarating nun. Eskinita nga ito at magkakasunod ang bahay. Pero may mga espasyo ito at may mga puno ng kahoy. Malaki ang bahay. 2 palapag at nakaharap sa maliit na kalsada ang beranda. May nakaumang naman na tindahan sa may gilid ng tarangkahan. Bale, nakabukod ang tindahang yon. At ito na yung landmark para matuntun ko ang tahanan. Kaagad din namang bumungad si Manang Donita. Naroroon ito sa beranda at kasama pa nito ang kaidarang lalaki na tila asawa niya. Nakasilip sa bintana si Rosalinda tapos may katabi itong sobrang balisang babae. Ito na yung buntis gawa ng nakausli ang tiyan. Walang ano-anong pinapasok kaagad ako ng bahay. Nangangamoy nilagang manok paroo na wari ba'y pinaghandaan talaga ang pagdating ko. May mga tao namang nakikiosyoso at naririnig kong pag-uusap nila. Ang bata ko paunaw para maging albularyo. Parang hindi daw mapagkakatiwalaan. Sanay na ako sa ganito. Ganyan kasing naririnig ko kadalasan sa mga baguang pasyente ko. Sinasabi ko lang na kapag walang tiwala ay hindi gagaling. Kung hindi naniniwala sa kakayanan ng isang albularyo, parang nagsasayang lamang ng oras sa panggagamot dito. Dapat kasi mga kagiliw, paraber na lumapit kayo sa isang manggagamot. Buo dapat ang loob nyo na mapapagaling kayo kasi nga, gagabayan yung paniniwala nyo hanggang sa gumana ang gamutan na isinasagawa. Ganun ang dapat gawin kapag gustong gumaling sa albularyo. Pagkasilay ko sa buntis, walang duda, inaaswang nga. Unang makikita kasi bilang batayan hindi ang bakas, kundi ang sintomas. Yung mga kuko niya, medyo maitim ng konti. Maging yung labi niya, yung mga mata naman ay may pagkapusyaw. Tapos parang baliw ito na animoy hindi makapanuklay. Isa ka pa kapag hinawakan ng tiyan kahit taplos lang. Masasaktan ang buntis na ito. Yun na nga isa buntis Sir Seth Yung nauna ko nabanggit yun ang mga sintomas para sa hindi buntis nun. Lilinawin ko din na yung pag-aplos sa tiyan. Ang makakaalam lang nito ay yung mga albularyo. Maliban na lang sa iba na nabanggit ko. Dapat yung malaman ng lahat para na rin may mga batayan kayo. Ginala ko ang paningin ko sa loob. Nakakaamoy ako ng samyong galing talaga sa aswang. Nagtataka ako. Bakit hindi nahuuli ng naunang albularyo ito kung may samyong ganon? Bakit hindi man lamang makilala ito sa kung sino na ang napapadaan? Ito kasi mga aswang pasimple lang ang daan niyan. Nagmamasid yan tapos kung minsan pa ay manghihingi ng tubig. O hindi naman kaya may mga alibay na para lang makalapit sa isang biktima. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin ito. Lumabas ako ng bahay. Naghahanap ako ng lugar na posibleng pagtambayan ito sa gabi. May puno pero hindi naman malalaki. Maliban na lang sa mga kalapit na bahay. Yung naroroon kasi ay mga himilena. Tapos katutubo pa lang at singlaki lang ng braso ko ang katawan nito. Sa likod naman ay may bahagi doong masukal. Kaso wala namang matatambayan ito doon. Lalo pat tubigan doon at maputik. May mga kangkong na tanim doon. Kaya sa paniniwala ko ay
Maaaring sa bubungan lamang o hindi naman kaya sa kapitbahay. May puno na matayog. Mahogani. Sakto talagang pagpatong ng aswang dito. Naghahanap na ako ng bakas at meron akong nakita. Maliban sa kalmot sa puno ay may tela ding nakasabit sa gilid nito. Sa bulag ng aswang yon. Hindi ko pinatanggal. Hindi ko din sinabi na may tambayan ng aswang. Sinarili ko lang yon kasi nga posibleng mabulabog ito at malalaman ng aswang na may nakatiktik na sa mga dinadaanan niya. Pumasok ako ng bahay at dito ko na marahang hinaplos ang tiyan. Sumimangot kagad ang mukha ng babae. Pangalanan nating itong Ara. May karga ang katawan ko at may tangang marka ng aswang na ang babae kaya masasaktan talaga ito. Nagsimula na akong magtanong na may mga tao bang hindi nila kilala na napapadalaw. Alam kong ginawa na rin ito ng naunang albularyo pero dahil sa ako na ang may hawak ng pasyente, sa panig ng pagsusuri ko naman dadaan ito. Ang sabi nitong Ara ay meron daw pero noon pa yon nung hindi niya alam na buntis pala siya. Kasagsagan pa ito ng pag-alis ng kanyang asawa para bumalik sa abroad. Wala ka pang alam na buntis ka. Pero yung alingasaw ng samyo mula sa sinapupunan mo, naaamoy na ng mga aswang yan. Namarkahan ka na, Ara. Noon pa ito kaya kabisado niya yung galaw mo maging yung sistema dito sa paligid ng bahay niyo. Ang problema ko lang nahirapan ng naunang albularyo. Kung alam ko ang nangyayari dito, alam din nila yon. Posibleng mahirapan din ako pero hahanapan ko ito ng paraan ha. Hindi ako sigurado kung ito ba talaga ang mga sinabi ko pero karaniwan na itong ginawa ko sa tuwing may kinakaharap akong aswang. Lalo na kapag buntis ang inaaswang nun. Dagdag ko pa, sino bang nasabing kahina-hinalang tao? Hindi umano nila kilala. Tumambay lamang daw yon sa gilid ng tindahan. Nakabelo. Gabi pa nangyari yon.